Gaya ng mga nakalipas na araw ay ganoon uli ang pagiging abala ni Adela. Pagkagising ay makikipag-unahan na sa pagsalok ng tubig. Lahat ng pwedeng pag-imbakan ay nilalagyan. Pagkatapos ay nagparikit na siya ng kalan para magpakulo ng tubig. Makapal pa ang kusot na natira sa kalan kinagabihan. Kapag ganoon ay nilalagyan niya iyon ng takip na lata, pati na rin sa bunganga. Bahagyang wiwiligan ng tubig hanggang sa mamatay ang kusot na nagbabaga. At pagliliyabin na lang uli kinaumagahan na siya nangang ginagawa. Dahil maagang natapos sa pag-iigib at nakatipid ng oras sa paghahanda ng kalan, ay naglaban na siya ng ilang damit na pinagbihisan. Isinasabay na rin ang paglilinis ng batalan, ganun din ang paliligo. Mabilis at maliksi ang kanyang kilos, sistemado. Sa maigsing oras ay natatapos na ang mga gawain. Ang gawaing napagsasabay-sabay at napagsusunod-sunod. Gusto niyang magawa na hindi man lahat ang mga gawain sa kagustuhang pagdating ng nanay nila ay wala nang gagawin pa. Gusto niyang maihanda na ang lahat bago ito umuwi para mas maaga silang makapaglako ng paninda. Mas madaling makakaubos, madaling makakauwi at makapagpapahinga. Sa iniwang pera ng nanay nila ay bumili na siya ng Nescafe at asukal na segunda. Kumita kasi sila ng maayos-ayos kahapon, hindi gaya ng mga nakaraang umaga na halos pangkain lang ang kinita. Hindi sila nakaubos at utang pa ang karamihan, kaya asukal na pula ang inihahalo niya sa pinakukulong binusang bigas. Bumili na rin siya ng tinging dairy cream at pandesal. Nilagyan na niya ng palaman ang mga tinapay at iniayos sa maliit at mababang mesa. Ang sahig na nila ang nagiging upuan. Sinilip niya ang mga kapatid. Nagulat pa siya nang makitang gising na ang mga ito at nagliligpit na ng pinaghigaan. Napansin niyang dahan-dahan ang kilos ng mga ito at ingat na ingat sa paggalaw. Saka pa lang niya naalala na nasa kabilang dingding nga pala ang tatay nila at natutulog. Sumenya sa kanya si Buboy na huwag maingay, sabay turo sa kinaroroonan ng kanilang ama nang mapansin siyang nakasilip sa may pinto. Tumango naman siya bilang tugon. Sinenyasan niya ang mga kapatid na lumapit na at nang makakain ng almusal. Magkakasunod na nagsiupo sina Ana, Boboy at Neneng. Umusal sila ng maikling panalangin at saka sinimulan ang pagkain. Hindi pa nangangalahati ang kape sa tasang iniinuman niya nang dumating ang nanay nila. Mabilis siyang tumayo at tahimik itong sinalubong. Sinimulan niyang ayusin ang paninda nila. Napansin niya ang nanay nila na nagtimpla ng 2 tasang kape. Pagkatapos ay pumasok na sa maliit na tulugan ng mga ito. Gigisingin siguro ang tatay. Naibulong niya. Nang lumabas ang nanay nila, ay kasunod na nga ang tatay nila na nag-iinat pa. Naupo ito sa pahabang upuan. Inilapit naman ng nanay nila ang kape at ang mga pandesal na dinagdagan pa ng palaman. Tila tinatamad iyong kinain ng tatay nila. Nakahanda na ang damit mong pamasok, pati yung bimpo at brief. Nakapatong dun sa may kahon. Sabi ng nanay nila. Hindi na muna ako papasok.
Nanlalatang sagot ng tatay nila habang nagtitinga. Sabado ngayon na, paano ang sweldo mo? Papakuha ko na lang kay paring Tibo. Tatawag ako mamaya sa opisina. Magsasalita pa sana ang nanay nila nang magsalita uli ang tatay nila. Bago ka umalis, pairamin mo muna ako ng puhunan. May dayo sa bilyaran sa kanto Kayang-kaya ko ang mokong na yun. Naunahan lang ako nung kahapon, pero ngayon, babawian ko siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng nanay nila. Iniiwas na niya ang paningin at pandinig sa mga ito. Nakararamdam na naman siya ng inis sa kanilang ama. Habang nagtutulak ng kariton ay nakikiramdam siya sa nanay niya. Tahimik ito at tila may malalim na iniisip. Iniabot nito ang 500 piso sa tatay niya bago sila umalis. Humihirit pa nga sana ito ng 500 pa, pero wala nang naibigay ang nanay niya. Naisip niyang marahil, iyon ang gumugulo sa isip nito. Para sa kanila, malaking halaga na ang perang iyon. Mananakit na ang kanilang mga paa, mamimintig ang mga muscle sa binti, sasakitan ang likod at balakang, masusunog ang balat sa sikat ng araw at tatagaktak na ang pawis, ay hindi nila iyon basta-basta kikitain sa isang araw na pagtitinda. Gaano lang naman ang ipinapatong nila sa mga paninda nila. Hinahango lang ang mga iyon ng nanay niya sa pwesto at hindi maramihan, kaya ang diskwento ay maliit lang. 20 pesos lang ang idinadagdag nilang tubo kada kilo. Magkaminsan pa ay nauutang at hindi agad nababayaran. Wala silang pang-abono. Kapag minamalas-malas, napagtataguan pa, natatakbuhan, nasusuba. Lumilipad sa hangin ang kakaunting puhunan na meron sila. Siya man ay nanghihinayang, ipangsusugal lang ng tatay niya ang sana'y maidadagdag pa sa kanilang puhunan. O mas tamang sabihing, binawasan pa nito ang puhunan nila. Dahil alam niyang may iniisip ang nanay niya at hindi maitutuon sa pagtitinda ang atensyon, siya ang naging alerto sa pagbebenta ng paninda nila. Sinasamahan na niya ng kaunting pambobola ang pagsasalita. Kung may mapapansing maganda sa bumibili, ay agad niyang pinupuri. Kung may itatanong tungkol sa mga tinda nila, ay nakangiti at magalang niyang sinasagot. Kung may mangungutang, ay pabiro niyang tinatanggihan. Naging matalas siya sa pagsuri ng perang ibinabayad sa kanila. Minsan na silang nabayaran ng palsipikado at ayaw na niyang maulit iyon. Binibilang niyang maigi ang isinusukli pagkaraang kwentahin ang dapat bayaran ng bumili. Pagkatapos ay magiliw siyang nagpapasalamat. Nakaubo sila kahit inabot na sila ng 12:00 pasado bago nakauwi. Nakasaing na si Ana at naipirito na ang isda, kaya ginisa na lang ng nanay nila ang isang balot na halo-halong gulay na hindi nila ipinagbili. Sabay-sabay na silang kumain ng maluto. Ang galing naman ni Ate Ana nyo, maaasahan na, nakangiting sabi ng nanay nila. Kahit pansamantalay nawaglit sa isip nito ang tatay nila. Masigla na ito.
Naisip niyang marahil ay kumita naman sila. Siguro ay nabawasan na ang inaalala nito. Basta may kusot na ang kalan ni ate, kaya ko nang magparikit, kaya makakapagluto na ako, pagyayabang ni Ana. Natatawang tumango ang nanay nila. Ipinakita sa kapatid niya ang paghanga. Tinutulungan ko si Ate Ana. Ako ang nagbabantay para di masunog ang bahay natin. Pagbibida naman ni Boboy. Ngiting-ngiting tumango ang nanay nila habang nakaangat ang hinlalaki katumbas ng very good at okay na papuri. Nay! Ako ang tumikim ng prito ni Ate Ana kung masarap. Malakas silang nagkatawanan sa pagsabat na iyon ng kanilang bunso. Magana nilang ipinagpatuloy ang pagkain habang patuloy pa rin sa masayang usapan. Lihim siyang nangiti nang makitang tumatawa na ang nanay nila. Ang pananamlay kanina ay nawala na. Gabi na ay nagtitiklop pa ng mga damit si Aling Dolor. Ang totoo'y inaantay niyang umuwi ang asawa na mula pa kaninang umaga ay hindi pa bumabalik. Kinakabahan na siya. Dalawa lang ang pwedeng maging dahilan kung bakit hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa ito umuwi. Natalo kung kaya nakikipag-inuman, o nanalo kaya nakikipag-inuman at nasa beer house. Hindi niya naman magawang puntahan sa bilyaran upang sunduin dahil tiyak na pag-aawayan lang nila. Hindi niya gusto ang ginagawa nito. Masama ang loob niya sa pagliban nito sa trabaho upang makapagsugal. Sa halip na magkatulungan sila sa paghahanap buhay upang kahit paano'y gumaan ang pamumuhay nila, ay hayon ito sa bilyaran at ang puhunan niya sa pagtitinda ay kinuha pa. Alam niyang hindi na nito maibabalik ang pera. Sa maraming pagkakataon ay ganoon ang nangyayari. Kung ibalik man ay kukunin uli hanggang sa wala na. Kung hindi niya naman mapagbibigyan ay iinit na ang ulo at ang mga anak nila ang babalingan at pagbubuntunan. Pag-aawayan lang nila at iyon ang iniiwasan niyang mangyari. Ayaw niyang makita ng 4 na anak na nag-aaway sila. Ayaw niyang magalit ang mga ito at mawalan ng respeto sa sariling ama. Hindi niya alam kung paano pagtatakpan ang asawa, kung paanong huwag lumayo ang loob ng mga anak, lalo na ang panganay niyang si Adela.